Sa bawat sulok ng ating alaala, may mga kwentong pilit nating kinakalimutan, hindi dahil hindi ito mahalaga, kundi dahil masyado itong totoo. At masyado ring nakakatakot. Ang kwento ng isang pagkakaibigan. Isang kaibigan na hindi tao. Isang nilalang na galing sa mundong hindi natin lubos na nauunawaan. At ito ang kwento ng Ang Kaibigan Kong Duwende. Lumaki ako sa isang lumang bahay sa probinsya, kung saan ang mga puno ay tila humihinga sa dilim at ang mga anino ay may sariling buhay. Mag-isa akong anak, kaya madalas akong naglalaro sa bakuran, pinagmamasdan ang mga insekto at kinakausap ang hangin. Isang araw, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakakita ako ng isang maliit na nilalang. Hindi ko alam kung paano ko ito ilalarawan noon, marahil dahil sa aking murang edad, o marahil dahil kakaiba talaga ang kanyang anyo. Mayroon siyang maliit na katawan, kulay lupa ang balat, matutulis na tainga, at malalaking mata na parang mga buto ng oliba. Sa unang tingin, para siyang isang kakaibang manika, ngunit gumagalaw siya, tumitingin sa akin ng may pag-uusisa. Natakot ako, sobra. Gusto kong tumakbo, sumigaw, pero parang may kung anong puwersa na pumihil sa akin. Nanatili lang akong nakatayo, pinagmamasdan siya. Maya-maya, ngumiti siya. Isang maliit, bahagyang nakakatakot na ngiti, pero ngiti pa rin. Mula noon, palagi na siyang nariyan. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling, o kung bakit siya nagpakita sa akin. Binansagan ko siyang, Kiko. Si Kiko ang naging kalaro ko. Hindi siya nagsasalita, pero parang nagkakaintindihan kami sa pamamagitan ng mga tingin at mga sinyas. Magkasama kaming nagtatago sa ilalim ng mga halaman, naghahabulan sa damuhan, at pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Para siyang isang lihim na kaibigan, isang bagay na akin lamang. Ngunit habang tumatagal, may napansin akong kakaiba. Minsan, kapag naglalaro kami, bigla na lang siyang titigil at titingin sa malayo, ang kanyang malalaking mata ay puno ng lungkot o galit. Minsan naman, makakarinig ako ng mahihinang boses sa paligid namin, parang mga tinig na hindi ko maintindihan. At mayroon ding mga pagkakataon na makakakita ako ng maliliit na patay na hayop sa paligid ng aming pinaglalaroan, mga ibon, mga daga na hindi ko maalalang naroon kanina. Hindi ko masyadong pinansin ang mga ito noon. Bata pa ako, at si Kiko ang aking kaisa-isang kaibigan. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Nagising ako sa isang malamig na gabi. Ang buwan ay bilog at nakasilip sa aking bintana, naghahagis ng mahahabang anino sa aking silid. Hindi ko alam kung bakit ako nagising, wala naman akong narinig. Ngunit may kakaiba sa hangin, isang mabigat na presensya na hindi ko maipaliwanag. Bumaba ako sa sala para uminom ng tubig. Habang papalapit ako sa kusina, nakarinig ako ng mahihinang kaluskus na nanggagaling sa labas. Binuksan ko ng bahagya ang pinto at sumilip. Nakita ko si Kiko. Nakatayo siya sa gitna ng bakuran, sa ilalim ng puno ng mangga. Ngunit hindi siya naglalaro. Nakaharap siya sa dilim, at parang may kinakausap siya.
Hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi, ngunit ang tono nito ay iba. Mas matanda, mas malalim, mas nakakatakot. At pagkatapos, nakita ko sila. Mula sa kadiliman ng mga puno, dahan-daang lumabas ang iba pang mga nilalang. Katulad sila ni Kiko, ngunit mas malalaki, mas madilim ang anyo, at ang kanilang mga mata ay parang nagliliyab sa dilim. May dala silang maliliit na bagay sa kanilang mga kamay, mga bato, mga patpat, at buto. Pinanood ko silang nagtitipon sa paligid ni Kiko, parang nakikinig sa isang pinuno. Ang mga boses nila ay lumakas, naging isang kuro ng mga kakaibang tunog na hindi ko kailanman narinig. Para silang nagdarasal o nagmumura. Biglang napatingin si Kiko sa direksyon ko. Ang kanyang malalaking mata ay tumagos sa dilim, diretso sa aking kinatatayuan. Wala na ang ngiti. Ang nakita ko ay isang walang emosyong titig. Natakot ako ng sobra. Tumakbo ako pabalik sa aking silid, nagtago sa ilalim ng aking kumot, at nanalangin na sana ay panaginip lamang ang lahat. Kinabukasan, parang walang nangyari. Si Kiko ay naroon pa rin sa bakuran, naghihintay sa akin. Ngunit hindi na siya katulad ng dati. Mayroon ng distansya sa kanyang mga mata, isang lihim na hindi ko kayang abutin. Hindi ko na siya kinausap. Hindi ko na siya nilapitan. Natatakot na ako sa kanya at sa kanila. Ngunit hindi siya umalis. Palagi siyang naroon, sa sulok ng aking mata, sa loob ng aking panaginip. Minsan, makikita ko siyang nakatingin sa akin mula sa malayo, ang kanyang malalaking mata ay puno ng. Hindi ko mapaliwanag. Lumipas ang mga taon. Sinubukan kong kalimutan si Kiko, ang aking kaibigang duwende. Ngunit hindi ko magawa. Ang alaala niya ay parang isang malamig na kamay na nakahawak sa aking puso. At minsan, sa dilim ng gabi, kapag tahimik ang lahat, parang naririnig ko pa rin ang mahihinang boses. Parang nararamdaman ko pa rin ang kanyang titig. Hindi ko alam kung ano talaga si Kiko. Hindi ko alam kung ano ang gusto nila. Ang alam ko lang, hindi sila basta-basta mga nilalang mula sa aking imahinasyon. Mayroon silang sariling mundo, sariling lihim, at bahagi ako nito, kahit hindi ko gusto. At natatakot ako na isang araw, babalik sila. Babalik si Kiko. At hindi ko alam kung ano ang mangyayari kapag dumating ang araw na yon. Ang mga sumunod na taon ay puno ng pangamba at pagtataka. Sinubukan kong huwag isipin si Kiko, itinago ko siya sa pinakasulok ng aking isipan. Ngunit may mga pangyayari na tila nagpapaalala sa akin ng kanyang pag-iral. Minsan, habang naglalakad ako sa palengke kasama ang aking ina, napansin ko ang isang maliit na estatwa na nakadisplay sa isang lumang tindahan. Ito ay isang figura ng isang maliit na nilalang na may matutulis na tainga at malalaking mata. Para itong kopya ni Kiko. Nang itanong ko sa tindero kung ano yun, ngumiti lamang siya ng kakaiba at sinabing, iyan ay isang tagabantay. Sinasabi nilang pinoprotektahan nila ang tahanan mula sa masasamang espiritu. Hindi ko na tinanong ulit. Ang kaba sa aking dibdib ay sapat na sagot. Sa aming bagong bahay sa lungsod,
Sinigurado kong walang puno ng mangga sa bakuran. Sinikap kong bumuo ng normal na buhay, nagkaroon ng mga bagong kaibigan, nag-aral ng mabuti. Ngunit sa gabi, bago ako matulog, palagi kong tinitingnan ang bintana, parang may inaasahang makita. Isang gabi, habang nasa kolehiyo na ako, bumisita ako sa aming lumang bahay. Matagal na itong bakante at medyo sira na. Gusto ko lang balikan ang aking pagkabata, kahit na may halong takot ang mga alaala nito. Pagpasok ko sa bakuran, agad kong napansin na naroon pa rin ang puno ng mangga. Mas malaki na ngayon, ang mga sanga nito ay parang mga kamay na bumabati sa akin. Tumayo ako sa ilalim nito, tinitingala ang mga dahon. Ang hangin ay malamig at parang may nagsasalita sa aking tainga. Bigla, may nahulog sa aking paanan. Isang maliit na bato, makinis at kulay lupa. Katulad ng mga batong madalas hawakan ni Kiko. Mabilis akong umalis. Hindi ko na gustong manatili pa roon. Ilang taon ang lumipas. Nagtrabaho ako, nag-asawa, nagkaroon ng mga anak. Sinikap kong ibaling ang aking buong atensyon sa aking pamilya, sa aking bagong buhay. Ngunit hindi ko may kakaila na minsan, kapag nakikita ko ang aking mga anak na naglalaro sa bakuran, hindi ko maiwasang mapatingin sa mga anino sa ilalim ng mga puno. Isang araw, ang aking bunso, si Maya, na noon ay 6 na taong gulang, ay lumapit sa akin na may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. "Daddy," sabi niya, "may bago akong kalaro." Kinabahan ako. "Talaga? Sino naman?" Tanong ko, pilit na pinapakalma ang aking boses. "Hindi ko po alam ang pangalan niya," sagot ni Maya. "Pero maliit po siya, at mabait. Lagi niya akong binibigyan ng magagandang bato. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Maliit. Anong itsura niya?" Tanong ko. "Kulay lupa po ang balat niya, malaki ang mata, at matulis po ang tenga niya," sagot ni Maya, na para bang normal lang ang lahat. Hindi ako nakapagsalita. Para akong bumalik sa aking pagkabata, sa ilalim ng puno ng mangga. "Saan mo siya nakikita, Maya?" Tanong ko sa wakas, pinipilit na maging kalmado. "Doon po sa may puno ng balete sa likod ng bahay," sagot niya. "Nagtatago po kami doon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Dapat ko bang sabihin sa kanya na huwag makipaglaro sa kung sino man yun? Dapat ko bang tingnan ang puno ng balete? Natatakot ako sa kung ano ang maaari kong makita." Isang gabi, hindi nakatulog si Maya. Sabi niya na naginip daw siya ng masama. May mga maliliit na nilalang daw na nakapaligid sa kanya, may sinasabi ng mga bagay na hindi niya maintindihan. Nagpasya akong kumilos. Kinabukasan, sinamahan ko si Maya sa likod ng bahay. Doon, sa ilalim ng malaking puno ng balete, nakita ko ang maliliit na bakas sa lupa. Hindi ito bakas ng paa ng tao o ng anumang hayop na pamilyar sa akin. "Maya," sabi ko, "huwag ka munang maglaro dito, ha? May titingnan lang si Daddy." Dahan-dahan akong lumapit sa puno. Ang paligid ay tahimik, tanging ang huni ng mga insekto ang maririnig. Tiningnan ko ang mga ugat ng balete, ang mga siwang sa puno. Wala akong nakita.
Ngunit habang nakatayo ako roon, naramdaman ko na naman ang presensya. Isang titig, parang may nakatingin sa akin mula sa kung saan. At narinig ko na naman ang mahihinang boses, mas malapit ngayon, parang nasa mismong hangin. Alam kong naririyan ka, sabi ko sa kawalan. Lumayo ka sa anak ko. Walang sagot. Tanging ang patuloy na boses. Niyakap ko si Maya nang mahigpit nang lumapit siya sa akin. Tara na, anak, sabi ko. Sa loob na tayo maglaro. Simula noon, hindi ko na pinayagang maglaro si Maya sa likod ng bahay. Sinabi ko sa kanya na mapanganib doon. Ngunit alam kong hindi iyon ang tunay na dahilan. Ang tunay na dahilan ay ang takot na bumabalik sa akin, ang takot sa aking kaibigang duwende, at sa kanyang mga kasama. Hindi ko alam kung ano ang gusto nila sa akin o sa aking pamilya. Ngunit alam kong hindi pa ito tapos. Ang kwento ng aking kaibigang duwende ay patuloy pa rin, nakasulat sa mga anino at bulungan na paminsan-minsan ay bumabalik sa aking buhay. Hindi ko maaaring balewalain ang nangyayari. Ang nakaraan ko ay humahabol sa kasalukuyan, at ang aking anak ang maaaring magbayad. Kailangan kong harapin ang aking takot, alamin kung ano talaga ang mga nilalang na ito, at kung ano ang gusto nila. Nagsimula akong magsaliksik. Binasa ko ang mga libro tungkol sa mga mitolohiya, mga kwento ng mga duwende at iba pang mga kakaibang nilalang sa Pilipinas. Marami akong nabasa tungkol sa mga engkanto, mga nilalang na naninirahan daw sa ibang dimensyon at maaaring makipag-ugnayan sa ating mundo. Sinasabi na mayroon silang iba't ibang anyo at maaaring magpakita bilang maliliit na tao. Mayroon ding mga babala tungkol sa pakikipagkaibigan sa kanila, dahil maaaring mayroon silang ibang motibo o maaaring magdulot ng kapahamakan. Habang mas marami akong nababasa, mas lumalalim ang aking pangamba. Ang mga paglalarawan ay may pagkakahawig kay Kiko at sa kanyang mga kasama. Ang mga batong ibinibigay niya kay Maya ay maaaring hindi lamang simpleng bato. Sa ilang mga kwento, ang mga bagay na galing sa mundo ng mga engkanto ay maaaring may kakaibang kapangyarihan o maaaring magdala ng sumpa. Isang gabi, hindi ako mapakali. Hindi ako makatulog. Bumaba ako sa sala at naupo sa aking silya. Tinitigan ko ang dilim sa labas ng bintana. Bigla, may narinig akong mahinang kaluskos sa labas. Parang may kumakatok sa salamin. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa bintana. Sumilip ako sa kortina. Wala akong nakita. Ngunit nang akmang tatalikod na ako, nakita ko ito. Isang maliit na mukha, nakadikit sa salamin. Malaki ang mga mata, matulis ang mga tainga. Si Kiko. Para akong nanigas sa aking kinatatayuan. Hindi ako makagalaw, ni hindi ako makasigaw. Tinitigan niya ako, walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Pagkatapos, dahan-dahan siyang ngumiti. Ang parehong maliit, bahagyang nakakatakot na ngiti na nakita ko noong bata pa ako. Ngunit ngayon, hindi na ito mukhang inosente. Ngayon, alam ko na may ibang kahulugan ito. Tumalon siya sa bintana at nawala sa dilim. Kinabukasan, kinausap ko ang aking asawa. Ikinwento ko sa kanya ang lahat, mula sa aking pagkabata hanggang sa nangyayari ngayon kay Maya.
Sa una, hindi siya naniwala. Ngunit nang makita niya ang takot sa aking mga mata, at nang ikwento ko ang panaginip ni Maya, nagsimula siyang makinig ng seryoso. Napagdesisyonan naming kumonsulta sa isang matandang manggagamot sa aming probinsya. Sabi-sabi, marami siyang alam tungkol sa mga kakaibang nilalang. Nagbiyahe kami pabalik sa aking bayan, kasama si Maya. Nang makita namin ang matanda, ikinwento namin ang aming problema. Nakinig siya ng tahimik, ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at pag-aalala. Ang mga duwende, sabi niya sa isang malalim na tinig, ay maaaring maging mapaglaro, ngunit maaari rin silang maging mapanganib. Kung nakipagkaibigan sila sa iyo noong bata ka, maaaring mayroon silang dahilan. At kung ngayon ay lumalapit sila sa iyong anak, maaaring mayroon silang hindi pa natapos sa iyo. Ano ang dapat naming gawin? Tanong ko, puno ng desperasyon. Kailangan mong harapin sila, sagot ng matanda. Puntahan mo ang puno ng balete kung saan nakikita ni Maya ang kanyang kalaro. Magdala ka ng mga handog, mga pagkain, prutas, at kaunting alak. Ipakita mong hindi ka nagagalit, ngunit gusto mong malaman ang kanilang intensyon. Kinabahan ako, ngunit alam kong ito ang tanging paraan. Kinagabihan, pagkatapos matulog ni Maya, naghanda ako ng mga handog. Kasama ko ang aking asawa. Dahan-dahan kaming naglakad patungo sa puno ng balete sa likod ng bahay. Pagdating namin doon, tahimik ang paligid. Inilapag namin ang mga handog sa paanan ng puno. Huminga ako ng malalim at nagsalita. Kiko, sabi ko, ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Alam kong naririyan ka. Alam kong kasama mo ang iyong mga kaibigan. Gusto kong malaman kung ano ang gusto ninyo. Bakit kayo lumapit sa akin noon? At bakit ninyo nilalapitan ang aking anak ngayon? Tumahimik ang paligid. Para bang huminto ang hangin. Pagkatapos, narinig na naman namin ang mahihinang boses, mas malinaw ngayon. Parang may sumasagot, ngunit hindi namin maintindihan ang mga salita. Bigla, lumitaw si Kiko mula sa mga ugat ng puno. Kasama niya ang iba pang maliliit na nilalang. Nakatingin sila sa amin, ang kanilang malalaking mata ay puno ng pangungulila. Matagal na, sabi ni Kiko. Ang kanyang boses ay maliit, parang tunog ng mga dahon na hinahampas ng hangin. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko siyang magsalita. Bakit? Tanong ko. Mag-isa ka noon, sagot niya. Nalulungkot ka. Naging kaibigan mo kami. Ngunit bakit kayo nagpakita sa akin sa ganoong paraan? Bakit may mga patay na hayop sa paligid natin? Bakit ako natakot sa inyo? Hindi namin sinasadya, sabi ng isa pang nilalang. Hindi namin alam na matatakot ka. Iyon ang paraan namin ng paglalaro. At bakit si Maya ngayon? Tanong ng aking asawa. Tumingin si Kiko kay Maya na nakasilip sa amin mula sa bintana ng bahay. Gusto lang namin siyang maging kaibigan din, sagot niya. Katulad mo noon. Ngunit natatakot siya, sabi ko. Natatakot kami sa inyo. Nagkatinginan ang mga nilalang. Parang may pagdadalawang isip sa kanilang mga mata. Kung iyan ang gusto ninyo, sabi ni Kiko pagkatapos ng ilang sandali, lalayo na kami.
Hindi na namin guguluhin ang iyong pamilya. Ngunit tandaan mo, naging magkaibigan tayo noon. Dahan-dahan silang umatras, bumalik sa kadiliman ng puno ng balete. Nawala sila na parang bula. Mula noon, hindi na namin nakita o narinig pa si Kiko o ang kanyang mga kasama. Hindi na rin nagkwento si Maya tungkol sa kanyang kalaro. Ngunit hindi ko may kakaila na ang alaala ng aking kaibigang duwende ay mananatili sa akin habang buhay. Hindi ko alam kung ano talaga sila, o kung ano ang tunay nilang motibo. Ngunit ang isang bagay na natutuhan ko ay ang mundo ay mas malawak at mas misteryoso kaysa sa ating inaakala. At minsan, ang mga kaibigan ay maaaring magmula sa mga lugar na hindi natin inaasahan, kahit na sila ay nagdadala ng kakaibang takot sa ating mga puso. Ito ang aking pagtatapat. Ang kwento ng aking kaibigang duwende ay nagtapos na. Ngunit ang mga tanong ay mananatili, nakatatak sa aking alaala, isang paalala ng isang kakaibang pagkakaibigan sa isang mundo na hindi natin lubos na nauunawaan.